Ang kasaysayan ng industriya ng pananamit ay patuloy na hinuhubog ng mga tatak na sumasalamin sa kultura ng rebelyon, sining at pagbabago sa lipunan. Isa sa mga pinakakilalang pangalan na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng pandaigdigang streetwear at kulturang pop noong unang bahagi ng dekada 2000 ay ang Von Dutch. Kilala ang tatak na ito sa kanilang mga iconic na trucker hat, t-shirt na may matatapang na disenyo at mga kasuotang may temang hango sa kultura ng mga motorsiklo at maiinit na sasakyan. Gayunpaman, sa kabila ng dambuhalang katanyagan na natamo nito sa iba't ibang sulok ng mundo, kabilang na ang Pilipinas, maraming hindi nakakaalam sa madilim, magulo at puno ng kontrobersiyang kasaysayan na nakatago sa likod ng sikat na logo nito. Ang Von Dutch ay hindi isang kathang-isip na salita, kundi ito ang sining na pangalan ni Kenneth Robert Howard na mas kilala sa tawag na Kenny Howard. Ipinanganak siya noong taong 1929 sa Estados Unidos at pumanaw noong Setyembre 19, 1992. Si Kenny Howard ay hindi isang disenyador ng moda, siya isang mekaniko ng motorsiklo, pintor at itinuturing na ama ng modernong paint stripping o ang sining ng pagpipinta ng manipis at masalimuot na linya sa mga sasakyan at motorsiklo. Ang palayaw na Dutch ay binigay sa kanya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang katigasan ng ulo na hango sa kawalan ng pakikibagay ng mga Olandes sa mga nais ng iba. Kalaunan, idinagdag niya ang salitang Von upang bigyan ng masining at tila dugong bughaw na tunog ang kanyang pangalan. Siyang lumikha ng tanyag na disenyong Flying Eyeball, isang lumilipad na mata na may pakpak na naging simbolo ng kulturang custom culture sa Amerika noong dekada 50 at 60. Matapos ang kamatayan ni Kenny Howard noong taong 1992, ang kanyang mga anak na babae na sina Lisa at Lorna Howard ay nagpa siyang ibenta ang mga karapatan sa paggamit ng pangalan ng kanilang ama upang magkaroon ng pinansyal na kita. Noong taong 1996, ang mga negosyanteng sina Michael Castle at Robert Bobby Von ang nakakuha ng lisensya at opisyal na nagtatag ng kumpanyang Von Dutch Clothing. Ang kanilang layunin ay hindi lamang magbenta ng damit kundi ang dalhin ng sining ng kalsada at ang rebelding imahe ni Kenny Howard sa buong mundo ng makabagong pananamit. Noong taong 2000, pumasok sa eksena ang Pranses na disenyador na si Christian Odiger bilang creative director. Si Christian ang may akda ng estratehiya na nagpabago sa kapalaran ng tatak. Sa halip na umas sa tradisyonal na patalastas, ipinamahagi niya ang mga trucker hat at t-shirt sa mga sikat na personalidad sa Hollywood na siyang nagbunsod sa biglaang pagsabog ng katanyagan ng tatak sa buong mundo. Ang pagdating ng Von Dutch sa Pilipinas ay naganap noong unang bahagi ng dekada 2000, partikular sa pagitan ng mga taong 2002 at 2004. Sa panahong ang bansa ay labis na naimpluwensya ng kulturang pop ng US, nakarating ang tatak sa bansa sa pamamagitan ng mga lokal na kumpanya ng retail na kumuha ng prangkisa at karapatan sa pamamahagi ng mga produkto mula sa pangunahing tanggapan sa Amerika. Ang unang mga tindahan ng Von Dutch sa Pilipinas ay binuksan sa prestihiyosong shopping mall sa Metro Manila, tulad ng SM Mega Mall, Glorieta at Robinson's Galleria, kung saan ito ay pinasok bilang isang mamahaling linya ng streetwear. Mayroong dalawang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na sumikat at pumatok ang Von Dutch sa panlasang Pilipino. Ang unang dahilan ay ang matinding impluwensya ng mga dayuhang sikat na personalidad at ang kultura ng paparazzi. Noong panahong iyon, ang mga Pilipino ay aktibong sumusubaybay sa mga banyagang palabas at magazines. Ang suot ng mga sikat na dayuhan ay naging pamantayan ng kung ano ang itinuturing na in o uso. Ay kalawang dahilan ay ang maraknyang pagtanggap ng mga lokal na artista, musikero at mga personalidad sa telebisyon sa Pilipinas. Ang mga sikat na lokal na banda noong dekada 2000, mga host ng mga programang pangkabataan at ang mga sikat na aktor ay nagsimula ring magsuot ng mga trucker hat at t-shirt ng Von Dutch sa kanilang mga pagtatanghal sa telebisyon at konsyerto. Ang ganitong uri ng publisidad ay nagbigay sa tatak ng isang mataas na katayuan sa lipunan. Ang pagkakaroon ng orihinal na produkto ng Von Dutch ay naging simbolo ng karangyaan, pagiging sunod sa uso at kakayahang pinansyal dahil ang presyo ng isang orihinal na sombrero noong panahong iyon ay tinuturing na mataas para sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang disenyo ng pinagsamang astig, matapang at kakaiba ay tugmang-tugma sa panlasa ng mga kabataang Pilipino na nais magpahayag ng kanilang sariling identidad at kalayaan sa pamamagitan ng pananamit. Sa likod ng makulay at maningning na tagumpay ng Von Dutch sa mundo ng moda, nagtatago ang isang madilim na katotohanan na binalot ng mga kontrobersiya. Ang mga isyong ito ay unti-unting nabunyag sa publiko at naging paksapang ng mga dokumentaryo. Ang unang malaking kontrobersiya ay ang matinding agawan sa kapangyarihan at pag-aari sa pagitan ng mga nagtatag ng tatak. Ang relasyon sa pagitan ni Michael Castle
Bobby Vaughn at ng maagang namuhunan na si Ed Boswell ay napuno ng inggit, kasakiman at panloloko. Si Ed Boswell ang unang nakatuklas sa potensyal ng pangalan ni Kenny Howard, ngunit unti-unti siyang iginitna at tinanggal sa kumpanya ni Castle at Vaughn. Ang alitan na ito ay hindi lamang nanatili sa mga opisina ng korte, ito'y humantong sa pisikal na karahasan at mga banta sa buhay. Si Bobby Vaughn ay may mga ulat na pakikipag-ugnayan sa mga grupo ng gang sa Los Angeles at noong taong 2005, siya'y nasangkot sa isang insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagpatay ng isang tao, na bagamat idineklara ng korte bilang pagtatanggol sa sarili, ay nag-iwan ng malalim na dungis sa pangalan ng kumpanya. Ang ikalawa at marahil pinakamaraming kontrobersiya na tuluyang sumira sa imahe ng Tatak ay ang pagkakabunyag sa mga rasista at pasistang paniniwala ni Kenny Howard. Noong taong 2004, sa rurok na katanyagan ng kumpanya, isang liham na isinulat mismo ni Kenny Howard bago siya mamatay noong 1992 ang naisa publiko. Sa naturang liham, hayagang ipinahayag ni Howard ang kanyang paghanga kay Adolf Hitler at sa rehimeng Nazi, at gumamit siya ng mga mapanirang salita laban sa mga Hudyo at mga taong may kulay. Ang pagkabunyag ng katotohanan ang taong pinagkuno ng pangalan ng Tatak ay isang bukas na rasista at antisemitiko ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa merkado ng Estados Unidos at Europa. Ang mga malalaking establishmento at mga sikat na personalidad ay mabilis na lumayo at nagprotesta laban sa Tatak upang hindi sila maiugnay sa issue ng rasismo. Ang ikatlong issue na nagpahirap sa kumpanya ay ang matinding internal na hidwaan dahil sa pagpasok ni Christian Odiger at ang pagbabago ng direksyon ng sining ng pananamit. Habang pinapabilis ni Odiger ang pagbenta ng mga produkto sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito bilang mga gamit na pangmasa, ang mga orihinal na nagtatag tulad ni Michael Castle ay naramdaman na ang Tatak ay nawawala na ng kaluluwa at lumalayo na sa tunay na sining ng kalsada at kultura ng motorsiklo. Ang paghahangad ng mabilisang kita ay nagbuwang ng mga desisyon na nag-alis sa pagiging eksklusibo ng Tatak. Nagkaroon ng mga serye ng tanggalan sa trabaho, demandahan dahil sa paglabag sa kontrata at ang malawakang gulo sa pamamahala na naging dahilan upang mawalan ng focus ang kumpanya sa pagpapanatili ng kalidad at integridad ng kanilang mga produkto. Ang pagbagsak ng Von Dutch ay naging kasing bilis at kasing tindi rin ang kanyang pag-usbong. Maraming mga kadahilanan na nagtulungan upang ang isang dambuhalang Tatak na kumikita ng milyong-milyong dolyar ay biglang maglaho sa paningin ng publiko. Ang pangunahing dahilan ng paglaos ng Von Dutch ay ang matinding oversaturation o ang labis na pagbaha ng mga produkto sa merkado. Noong una, ang Von Dutch ay tinuturing na isang eksklusibong Tatak na makikita lamang sa mga mamahaling butik sa Melrose Avenue sa Los Angeles. Ngunit dahil sa kasakiman sa kita, pinahintulutan ng pamunuan ang pagbebenta ng mga produkto sa halos lahat ng uri ng tindahan, kabilang mga ordinaryong mall at mga murang department store, na ang isang bagay na dating itinuturing na simbolo ng mataas na antas ng lipunan ay nagsimula ng mabili ng kahit na sino sa murang halaga na wala ang kanyang apela sa mga mayayaman at sikat na personalidad na siyang nagpapasimula ng uso. Ang mga artista ay huminto sa pagsusuot nito dahil hindi na ito itinuturing na kakaiba o eksklusibo. Ang ikalawang malaking hampas ay ang malawakang paglaganap ng mga peking produkto o counterfeiting. Dahil sa simpleng disenyo ng trucker hat, isang ordinaryong sombrero na may mga nakatahing patch na ang logo sa harap, naging napakadali para sa mga iligal na pabrika, partikular sa Asia, na magparami ng mga peking bersyon nito. Sa Pilipinas, ang mga palengking tulad ng Divisoria at Green Hills ay napuno ng mga murang peking trucker hat ng Von Dutch na ibinebenta sa maliit na halaga. Ang sitwasyong ito ay tuluyang sumira sa reputasyon ng Tatak. Ang orihinal na halaga at dangal ng disenyo ay nawala dahil ang Tatak ay naging katumbas na lamang ng mga mumurahing produkto sa kalye. Ang unang bahagi ng dekada 2000 ay kilala sa marangya, maingay at kung saan ay maruming estetika ng pananamit. Subalit habang papalapit ang pagtatapos ng dekada, ang panlasa ng mga mamimili ay nagbago patungo sa mas malinis, simple at minimalistang disenyo. Ang matapang na graphics, mga disenyo ng apoy at malalaking logo ng Von Dutch ay nagsimulang makita bilang baduy, mayabang at lipas na sa panahon. Sa kasalukuyang panahon ng taong 2026, ang Tatak ay kasalukuyang sumasailalim sa isa sa mga pinakamalaki at pinakaagresibong corporate turnaround o muling pagbuhay sa kasaysayan ng makabagong retail. Ang malaking pagbabagong ito ay nagsimula noong Hunyo 2024 nang ang pandaigdigang pagmamayari ng Von Dutch ay makuha ng WSG Brands, isang kilalang kumpanya ng pamamahala ng Tatak sa Estados Unidos na pinamumunuan ng kanilang CEO at tagapagtatag na si Jack Chica. Sa ilalim ng bagong pamamahala, ang Von Dutch ay muling binuo hindi bilang isang murang Tatak sa mall, kundi bilang isang luxury streetwear brand o isang marangyang linya ng pananamit na may mataas na kalidad.
Ayon sa mga ulat ng industriya ng retail noong Marso 2026, matagumpay na inaibalik ng WSG Brands ang Von Dutch bilang isang negosyong kumikita ng daang milyong dolyar. Upang maiwasan ang mga pagkakamali ng nakaraan, ang kasalukuyang estratehiya ng Von Dutch ay nakatuon sa tinatawag na controlled resurrection o kontroladong pagbuhay. Sa halip na punuin ang mga tindahan ng kanilang mga produkto, sila ay nakikipagtulungan sa mga sikat na high fashion at streetwear na tatak. Ang kanilang mga bagong koleksyon ay hindi lamang nagpapakita ng mga klasikong trucker hat kundi nagpapasok din ng mga modernong disenyo na umaakit sa bagong henerasyon ng mga mamimili, partikular ang Gen Z na may malaking interes sa retro Y2K fashion o ang estilo ng unang bahagi ng taong 2000.